Napalayas ng oras si Batang Anino at si Batang Puti. Grabe nga't napakalakas ng hangin at ng ulan. Natakot nga kami dahil baka lipa rin ang bubong. Buti na lang itong bahay namin, never talaga siyang binaha. Dahil mataas po itong lugar na to. Grabe, tingnan niyo naman, sobrang takot na takot sila Batang Anino. Kawawa naman si Tatiana, natatakot. Takot ka na? Guys, ingat-ingat po kayo ha. Lalo na sa mga lugar na binabaha. Wag niyo po iiwan yung mga dogs ninyo na nakatali. Kasi kayang-kaya nilang iligtas ang sarili nila. Pero kapag nakatali sila, Diyos ko, kawawa lang. By the way, eto nga at may binili akong tent para kay Kuya Dos. Kasi nga diba kinalbo siya? So ayan, ganito nga ang nangyayari. Hindi nga siya makahanap ng safe na area niya. Kaya naman sumisiksik siya kung saan-saan. Mabuti na lang at naalala ko nga na may in-order akong ganitong tent. Para naman talaga sa kanila tong lahat. Pero syempre, kailangan nga ni Kuya Dos nang may mapagtataguan siya. At ayan, etong dalawang ito, sobrang kulit talaga ng una na. Pinapabayaan ko naman sila pumunta dyan, basta wala si Kuya Do. Dahil alam nyo na mangyayari, Diyos ko, magkakagulo. Si Batang Putik nga talaga namang chinecheck niya bawat gilid. Nung una nga nahihiyahiya pa itong dalawa. Ayaw pa nga pumasok. Maya-maya ayan na nga si Kuya Do. Aroy, sa sobrang inggit ni Batang Putik, inihian niya ang tent. Eto namang si Kuya Dos, hindi talaga mapakali kung ilalabas niya ba o ipapasok itong una. Ano pa talaga? At ayan, tingnan nyo naman, buong akala ni Batang Putik sa kanya na ang tent. Kasi isang beses ay nakatulog sila ni Batang Anino dyan. Kaya akala niya nga sa kanya na. Gulat na gulat tuloy siya nang pumasok si Kuya Dos. At ayan, tingnan nyo naman, binabantayan talaga niya. Ay sus, kawawa naman si Batang Putik. Parang feeling ko gustong-gusto ni Batang Putik yung mga may tent. At ayan, sakto naman wala si Kuya Dos. Kaya naman etong dalawa ay sumalisi. Gustong-gusto talaga nila dito, lalo na sobrang lamig dito sa kwarto namin. Kaya naman nagsisiksikan sila dyan. Lagot! Habang nasa labas si Kuya Dos, umasalisi kayo ha? Maya-maya nga, ayan na, dumating na si Kuya Dos. Naku, lagot kayong dalawa. Ginamit nyo ang tent niya nang wala siya. Ayan na, dumiretso pasok na yan dun sa loob. Guys, ando dun pa po si Batang Putik at si Batang Anino. Kaya naman takot na takot kami at baka sakmalin niya itong dalawa. At ayan, palakasan na lang talaga ng loob. Si Batang Putik nga hindi na kinaya. Kaya naman umalis na siya. Habang si Batang Anino inaiwan sa loob. Hindi ko alam kung paano siya kukunin. Paano nakaharang si Dos? Diyos ko, napakasungit pa naman yan. Kapag nabangga mo nga siya, nagagalit na. At ayun, finally, nakalabas na rin si Batang Anino. At eto yung dalawang pinalayas, oh. Diyos ko, kawawa naman ang dalawang ito. Hayaan nyo, kayo lang naman ang gagamit niyan kapag nga may buhok na si Kuya Dos. Ayan na nga guys, ang update kay Kuya Dos, medyo stress pa din talaga siya. At ayan, kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment nyo naman dyan yung mga pictures ng free babies nyo na lagi nakasubaybay sa amin. Yun lang, maraming salamat po sa pananood. Share ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung fur babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo, matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo order nito, nasa comment section